Matapos ang pagpanaw ni Pope Francis, sino na nga ba ang mamumuno sa simbahang Katolika? Paano ba ang proseso ng pagpili sa susunod na Santo Papa? Alamin yan sa balitang pambansa ni Christian Bascones ng PTV. Pagkatapos maiburol si Pope Francis, sa St. Peter's Basilica sa Vatican idaraos ang Sagradong Misa na maghuhudyat sa pagsisimula ng proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Pagkatapos ng misa, tutungo ang mga kardinal sa Sistine Chapel para sa conclave. Sa prosesong ito, ikakandado ang mga kardinal sa loob. Isa-isang ipapatong ng mga cardinal elector ang kanilang mga palad sa banal na Biblia at manunumpang pananatilihing sagrado at sikreto ang isasagawang botohan. Kapag nakapanumpa na ang mga cardinal electors, iuutos sa Latin na extra omnes na ang ibig sabihin everyone out. Kailangan ng lumabas ang sino mang hindi kinakailangan sa loob ng kapilya. Sa pagsisimula ng botohan, 3 grupo ng kardinal ang pipiliin. Isang grupo bilang mga scrutineer o tagabilang ng boto. Pangalawang grupo ay ang mga revisor o ang mga nagdo-double check ng mga balota. At ang pangatlong grupo ay magsisilbing mga infirmary o ang mga mangongolekta ng boto sa mga cardinal na nasa Vatican ngunit hindi makapunta sa Sistine Chapel marahil ay may sakit. Kapag nakapagboto na ang isang kardinal, dadalhin niya ito sa altar, manunumpa at ipapatong sa plato ang balota at dahan-dahang ihuhulog ang laman ng plato sa isang urn upang ipakita na iisang boto lang ang kanyang inilagay. Kapag nailagay ng lahat ng mga cardinal electors ang mga balota, bibilangin na ng isang scrutineer ang mga balota at kung magtutugma ang bilang ng mga balota sa bilang ng mga cardinal electors, itatala at susuriin na ang mga boto. Babasahin ng malakas ng isang scrutineer ang bawat balota at bubutasin ito gamit ang karayom pagkatapos. Kapag nabasa na ang lahat, susunugin ang mga balota. Itim na usok ang lalabas sa chimney kung wala pang napili at puti naman kung may bago ng Santo Papa. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa.